walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hindi po ako magaling magkwento pero susubukan ko. Ako nga po pala si Kevin. 32 years old, may asawa at mga anak. 12 years na kaming kasal ng misis ko. Pero sa totoo lang, hindi ko siya nakuha ng birhen pa siya. Fast forward, DJ Lindsay. Nung nakaraang araw lang, nagtanong ako sa kanya kung bakit sila naghiwalay noong dati niyang boyfriend bago ako. Ang sabi niya, niloko daw siya ng ex niya kaya iniwan niya. Hanggang sa tinanong ko siya kung nag-uusap pa sila nung nag-break sila. Walang pag-iimbot, walang hesitations. Ang sabi niya, oo. At may nangyayari pa nga sa amin noon. Sa akin naman, okay lang yun kasi wala pa naman ako sa buhay niya noon. Kaya tinanong ko ulit siya. Nung naging tayo na ba? Nagkikita pa rin kayo nung ex mo? Nagulat ako sa reaksyon niya. Hindi siya kumibo. Hanggang sa umamin siya na, oo, nagkita raw sila ng ilang beses pa. At may nangyari pa sa kanila noong mga panahon na yon. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Hindi ako makakilos sa kinauupuan ko. At hindi ako nakapagsalita agad. Hindi rin ako nagpahalata na galit ako. Kasi hindi ko naman talaga alam ang sasabihin ko. Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin, ngayon ko lang nalaman na niloko pala ako noon ng asawa ko. Ang sabi niya sa akin, nagawa ko yun nung dalaga pa ako. Nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang tayo. Pero kahit isang beses, hindi kita niloko ngayong mag-asawa na tayo.
ko alam kung dapat ba akong matuwa sa sinabi niya. O mas lalo ba ako dapat na mainis sa pag-amin niya. Wala rin akong alam kung anong kahihinatnan ng relasyon namin ngayon sa mga natuklasan ko. At sa totoo lang, after 12 years, nawalan ako bigla ng gana sa asawa ko. Hihingin ko po sana ang opinion ninyo, DJ Lindsay, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi gulong-gulo na po ako. Mahal ko ang asawa ko pero parang hindi ko matanggap na niloko niya ako noon. Tinanong ko pa nga siya kung may pagsisisi ba siya sa panloloko niya pero hindi naman siya sumasagot. Ang sabi pa niya a few months ago, kung hindi mo ako nabuntis dati, di naman kita pakakasalan. Nag-iba na rin po siya ng password sa Facebook niya ngayon. Hindi pa kami nag-uusap simula kagabi. Umuwi po muna ako sa bahay ng mga magulang ko kasi parang hindi ko po kaya na makasama siya. Ang mas nakakagulat pa dito ay kahit yung misis ko, hindi din nagpaparamdam sa akin. Alam niya naman na nasaktan ako. Pero bakit parang okay lamang sa kanya? DJ Lindsay, sa tingin mo ba may kasalanan pa ang misis ko? Yung mga bagay na hindi niya pa nasasabi sa akin? O baka naman ganun lang talaga siya? Ganun ba talaga ang mga babae? Thank you very much kung sakaling mabasa mo itong sulat ko, DJ Lindsay. Muli, ako si Kevin at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Kevin! Kevin! Ang lakas makaason, no? Alam niyo yung aso? Si Aling Ason, Kevin Cosme, tsaka si Aling Ason. Huy, home along the Riles. Oras muna natin. Check your time. 9:18 na po ng nagmamagandang morning. Good morning, Metro and Mega Manila. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. This is Lihim ng Liham on a holiday. Oo, on a Chinese New Year holiday. Pero bukas pa naman talaga. Oo, Feb 10. Ngayon lang in advance. Oo, may mga bagay na pwede namang i-advance. Diba? Ayan, sa lahat po ng mga nandyan sa mga bahay nila, sa mga tindahan, sa mga opisina, sa lahat po ng mga nandyan sa sasakyan, good morning po sa inyong lahat. I hope that you guys are doing fantastic at the moment. Ano bang masasabi mo sa sitwasyon ni Kevin? Si Kevin na out of nowhere, bigla na lang niyang tinanong. Or baka naman hindi lang tayo informed. No? Baka naman mamaya meron siyang nararamdaman sa misis niya kaya bigla niyang tinanong yung about sa ex. Diba? Kasi ang mga lalaki, akala natin tayong mga babae lang yung gifted with instincts eh. Pero hindi. Ang mga lalaki din, no, nakakaramdam din yung mga yan. No? Wow! Lalo na yung mga
babaeng lumaki sa mga nanay nila, yung napalibutan ng mga kababaihan while growing up, nagiging extra sensitive sila sa kanilang mga emotions. At kumbaga parang nagiging din sila parang magaling din yung instincts nila. Sharp din yung kanilang instincts tungkol sa mga hindi tamang nangyayari, o ano bang ganap sa likod ng camera. Diba? So, feeling ko ganyan yung nangyari dito kay Kevin. Si Kevin na talaga naman pong hindi na pinapansin ng kanyang misis at hindi daw nagpaparamdam sa kanya yung misis. Kahit na nasaktan siya at alam naman ng kanyang misis na, uy, na-hurt ako, ganyan. Kaso parang wala lang daw dead ma bells kay misis. Ano nga bang masasabi mo dito sa ating story for today? By the way, pwede po kayong pumunta sa Facebook because we are live on Facebook, mga pangga. Live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Punta ka dyan sa Energy FM 1067 sa Facebook page, okay? Ang sabi po ng mga pangga po natin, Marky Suba, DJ Lindsay, pa-shoutout naman po, idol. Hello naman sa'yo. Oo, sana nag-comment ka rin para masaya, diba? At sabi dito ni Ate Rovi, anong ganon ba talaga ang mga babae? Huwag mong lahatin, tampalin kita dyan sa inyo. Hay, hindi ka magiging violent. Ate Robbie Sal. Wag mo naman kaming nilalahat. Ay, hindi kaya nga siya nagtatanong. May question mark naman sa dulo, ate. Masyado ka namang Gina G dyan. Sabi ni Kevin Nerpio, nako, ipa-DNA mo na Brad yung mga anak mo. Diba, kapangalan pa naman kita. Ha, ha, ha. Baka di lang sa'yo yung mga anak mo. Hi from Dubai, Cabanatuan City. Hello! Ikaw naman pinag-overthink mo ng malala at mabisang-mabisang. Ang tinatanong niya lang yung kung anong gagawin niya Ikaw naman, kuya, binigyan mo pa siya tuloy ng something to overthink about. Nakakaloka ka dyan. Sabi ba dito, gandang umaga po, DJ Lindsay. Ano nga ba ang gagawin nitong si Kevin? Ano sa tingin po ninyo ang dapat gawin ni Kevin? Ako, naniniwala ako na I'm so sorry na. Siguro nga, meron ka pang mga bagay na hindi nalalaman tungkol sa misis mo. Pero kasi, hindi ko rin alam kasi kung sa akin nangyari yan, siguro I would also feel bad, definitely. Kasi syempre naman, malaman mo na habang magjowa kayo, may nangyayari pala sa kanila. Diba, ilang beses pa sila nagkita at ilang beses pang may nangyari sa kanila. Oo, yung misis mo na ngayon, diba? So, ibig sabihin, capable siya of doing such thing, 'di ba? Na kumbaga magjowa na kayo na nun 'di ba? Tapos sinabi pa sa iyo na kung hindi mo lang ako nabuntis, di naman kita pakakasalan. Uy, grabe naman. Bakit ganyan? Wala bang puso yung misis? Sobrang open nila sa isa't isa na parang hindi na sila kind makipag-usap. 'Di ba? Yung misis mo actually, parang hindi na siya kind makipag-usap sa iyo. 'Di ba? Yan yung mga number one na nakaka-off sa mga tao, 'di ba? Kapag meron silang mahal. Yung tipong hindi na natin iniingatan yung mga salitang binibigkas natin. Kasi ang rason natin, asawa ko naman yan, jowa ko naman yan, matagal na kami. Pero nakakalimutan natin na kahit pa, 'di ba? The more nga that we should be kind, 'di ba? Sa ating mga partners. Why? Because ito yung taong nag-aalaga sa atin, ito yung taong nagmamahal sa atin, 'di ba? Ito yung taong hindi tayo kakalimutan, hindi tayo pababayaan hanggang sa pagtanda natin. Asawa mo yan So you have to be kind when dealing with your husband or your wife, 'di ba? And that includes yung pakikipag-usap sa asawa mo. 'Di ba? Imaginein mo yung mga ganong bagay. Kung hindi mo naman ako nabuntis, hindi naman kita pakakasalan. Siguro for some people hindi yon issue. O baka ako lang kasi talaga big deal para sa akin yung ganong salitaan. Pero kasi sa akin nga big deal siya what more sa iba. 'Di ba? Kung sa akin big deal, maaaring may mga taong nakakaramdam ng same, 'di ba? With me, 'di ba? So, 'yun. So sa tingin ko lang meron pang mga bagay-bagay ka na hindi na discover sa asawa mo. And hindi ko rin alam kung kailangan mo pang kuting-tingin, 'di ba? Ang sabi nga nila, skeletons in her closet, 'di ba? Kasi kapag inuting-ting mo pa yun, baka malalo ka lang masaktan, bakla. Handa ka na bang masaktan? Yan yung tanong Yun yung number one question Yun yung thing about talking about the past, 'di ba? Yung tipong kakalkalin mo yung nakaraan. Dapat kapag kinalkal mo yung nakaraan, handa kang masaktan Wow! Kasi nakaraan na yun. 'Di ba? Although mabigat kasi yung nakaraan, 'di ba? Habang magjowa sila, nakikipagkita pa sa iba. Kahit pa hindi ex yun may nangyayari pa sa kanila, 'di ba?
Oh, ibig sabihin pala caring-caring niyang gawin yun. Oo. Hindi rin natin alam nung nag-asawa na ba kayo, kung nung nagpakasal kayong dalawa, ginagawa niya pa rin yan. Walang ibang makakaalam eh. Unless tanungin mo siguro yung ex. Okay, pag friend ka sa kanya, huy, may nangyari ba sa inyong dalawa ng misis ko? Casual lang tanong, random lang, ganun. Diba? Kasi I don't think aaminin nyo nung, diba, ng misis mo eh. Ewan ko lang kasi naamin niya nga yung nangyari nung magjowa pa lang kayo eh. So 50-50 din ako dyan. Di ko alam talaga kung kaya niyang aminin sa'yo. Pero ikaw kasi, sa mga nagtatanong po ng things about the past, dapat ganun din katibay yung mga dibdib ninyo. Oo. Kapag you have to deal now with the answers. 'Di ba? Yung ngayon na sitwasyon ninyo. 'Di ba? Sabi dito ni Alfredo Acorin, "Hi po DJ Lindsay, ang ganda niyo po pala. Kala ko wag tayo mag-name drop. Panalo ka from Freddy Acorin ng San Diego, California, USA. Pa-shoutout naman po, lihim ng liham. Hello!" Sabi ni Ate Letty, masakit yan sa part ng lalaki. Lagi niya maiisip na naloko siya, pero past is past. Pero ako tingin ko, pag lalaki kasi meron silang ego, meron silang pride. 'Di ba? At hindi nila makakalimutan yan. Lalo na kapag usapang tsorvahan, tsuktsakan. Tapos jowa mo o misis mo, malaking bagay sa kanila yan kasi iniputan mo yung ulo niya. All the while, akala niya, 'di ba? Ako yung ama ng lahat, 'di ba? Ako yung mister mo, parang 'di ba, taas noo, 'di ba? Chest out, lumalakad siya na, okay lang ako. Yun pala hindi niya alam, 'di ba? May nangyari pala sa inyo noon, nung boyfriend mo, nung ex mo, 'di ba? Tapos kinasal kayong dalawa, 'di ba? So yun, para sa ibang lalaki, ganun din yung mararamdaman nila. Mag-comment kayo mga lalaki dyan, umambag naman kayo. Okay, para naman may masabi yung side ng mga lalaki dyan. Hindi yung puro babae lang yung nagko-comment dito. Sabi ni Nicole, paano po sumulat sa'yo DJ Lindsay? Ganto yon, step 1. Tsareng. Send mo lang sa page ko yan, facebook.com/Lindsay1067. Okay? Cha, good morning DJ Lindsay from South Korea. Hello! Sabi, wait, maghanap tayo ng comment ng lalaki. Hindi, mag-comment na lang yung mga lalaki pala muna. Oo. Mag-comment yung mga lalaki para may ambag naman kayo dito. Hindi yung nakikinig lang kayo dyan. Puro kayo pabate. Oo. Kevin, ipatulfo mo na yan, DJ Lindsay. Hoy! Di ba? So habang hinihintay natin yung comment ng mga lalaki. So tingin ko yon. Kasi ang mga lalaki may pride yan, may ego yan eh. So, ewan ko, babalik pa kaya si Kevin sa asawa niya? Yung asawa niya ba ay gusto pang makipagbalikan kay Kevin? Hindi natin alam. Pero kasi Kevin, ikaw naman kasi yung nagtanong eh. So, parang kumuha ka lang ng, 'di ba, batong ipupukpok sa ulo mo niyan. Oo, 'di ba? So, siguro sasabihin ng iba, past na naman yon. Yaan mo na, nakaraan na yun. 12 years na kayong mag-asawa, 12 years na kayong kasal, may mga anak na kayo. Wow! Yaan mo na yon, past is past, 'di ba? Pero kaya mo bang hayaan yon, Kevin? Oo, kasi kung sa tingin mo, kaya mo naman, kaya mong i-let go naman yung fact na yon, di carry boom boom, push mo yan. Oo, kalimutan mo na lang. Normal naman na sumama yung loob mo because of course, human ka lang, you feel your emotions, you have emotions, ganyan. O di after a while, di back to business, ganyan, 'di ba? Back to normal. Oo. Ganun. Tapos kausapin mo na lang siya, sabihin mo sa kanya yung naramdaman mo, 'di ba? Kailangan mo maging transparent this time eh. Kasi nagulat ka, 'di ba? And you felt bad. So kailangan mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Sabi ni Rhea, napakasakit po niyan. Feeling ng lalaki kasi hindi po maiwasan na lagi pong sasagi sa isip ng lalaki na ang asawa niya ay may nakauna pang iba bago siya, 'di ba? Masakit po kasi ang mga lalaki, hindi naman po sila manhid, para walang maramdaman. Napakasakit po niyan. Oh. Sabi naman dito ni Chomas Red, Pops, past na yan, masakit man pero alamin mo din, hindi ka ginagawa pa. Ano daw? Ang tagal lang po. Oo, Choyams Red. Sabi ni Lorbert, baka hindi niya anak yung una nilang anak kasi may nangyari sa kanila nung ex. Hoy, wag naman kayo magpa-overthink dyan. Mga bakla kayo ng taon. Sa bagay, hiningi kasi natin yung opinion ng mga lalaki. So ayan, comment sila ngayon. O baka daw hindi mo anak, yung unang anak, baka daw anak nung ex, sabi.
Sa bagay, isang angle din yun, di ba? Pero another story na naman yun. Huwag yung dagdagan yung story ng lihim ng liham. Di ba? So yun, kausapin niyo, mag-usap kayong dalawa, hindi yung aalis ka na lang bigla. O siguro, pwede ka nga, you have to cool down para pag-isip-isipan ng mga bagay. And then after that, you have to go back to your house. Kausapin mo yung asawa mo, ang nararamdaman mo, 'di ba? Kung ano talagang gusto mong mangyari. Basta isipin niyo po yung mga anak niyo, ha, kasi 'di ba? May mga anak kayong kailangan buhayin. May mga anak kayong kailangan palakihin. 'Di ba? At maaatim mo ba na dahil lang sa isang conversation na nangyari nung magjowa pa lang kayo, maghihiwalay kayo? 'Di ba? Isipin mo yung impact niyan sa mga anak nyo. Yun yung pinaka-importante ngayon na meron kayong mga anak, 'di ba? Set aside nyo muna yung sama ng loob, 'di ba? Tapos pag-usapan nyo na lang. Pero mas isipin nyo yung mga anak ninyo. Sabi ni Jane Jerry, sabi dito, Kuya, you have to weigh things before you decide. Lalo na ngayon, hindi na lang kayo mag-boyfriend and girlfriend. Yung past ba is more important than the things you have right now? Reach out ka din sa misis mo kasi hindi ka sure kung baka kaya din siya nagre-reach out kasi nahihiya siya, 'di ba? O baka daw hindi siya nagre-reach out kasi nahihiya dahil nga sa inamin niya. Ba't ka kasi umamin? Hoy! Grabe ka naman. No, totoo nga naman. Sabi ni Kadiente, hiwalayan mo na lang yan. Hindi lang siya yung babae. Grabe, Kadiente Joey. Hiwalay agad. So yun, carry mo na yan, Kevin. Umuwi ka, makipag-usap ka, at isipin mo yung for greater good. Hindi yung emotions nyo lang, hindi yung sarili nyo lang ang iniisip ninyo. 'Di ba? Para sa pamilya dapat ang isipin. Okay? Okay. Tanong ko, sagot ko, ha. Grabe, ha. 9:31 in the morning. Pangga ko, mahal ko, baby ko. Siyempre naman. Hi kay Mick. Hi, Mick. Kaibigan ni Romel to. Hi, Mick. Kamusta ka naman dyan? I hope you're doing well. And ito pa, sabi dito, sabi ni Alfredo, nakalipas na, wag nang balikan. Harapin mo yung ngayon. Di ba past is past? From Freddy, ako rin. Nangyari sa akin yan ngayon. Naka-move on na ako from San Diego, California, USA. Sabi naman po ni Don, ang tanong, mahal mo ba siya? Kung mahal mo, limutin mo na ang nakaraan. Tanong ka ng tanong, di ka naman handa sa mga sagot. Ayun na, talaga naman nasungitan ka pa, di ba? Ay nako, we wish you well, Kevin, and sana maging okay ka na. Sana magkaayos kayo, okay? Always think of the greater good. Things for the greater good and yung for the future ninyong dalawa. Okay, 9:32. Once again, giving you something from Michael Libranda. This one is called Binaliwala. Dito lang yan sa Energy FM. Kasama po si Lindsay, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Tutok lang! Ikaw na wala